Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, kung ano ba ang dahilan, ano ba ang motibo kung bakit nangyari ito pong rally ng INC. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, unahin po natin ito pong motibo nitong mga dumalo dyan sa rally ng INC, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan nagdulot po ng kabwisitan sa ating bayan, nagdulot po ng abala sa trapiko, nagdulot ng kamatayan ng isang batang bagong silang, nagdulot ng kung saan ay panganib sa buhay ng mga inosenteng tao. Lalong-lalo na po nagbigay po ng kaguluhan sa ating bansa. Ngayon, nakita naman po natin, unahin natin itong si Libiste. Dumalo po siya, mga minamahal ko mga kababayan. Bakit dumalo si Libiste sa rally na yan? No? Alam niyo kung bakit? Kasi, unang-una, pagkakataon niya yan. Pagkakataon nila yan, o niya mismo, para makapagsalita o magpakaawa o magkumbaga sa para makuha yung loob nitong mga robot na sungayan na inuutusan ng kanilang mga leader na kung saan sanga-sanga na yung sungay. Ngayon, alam naman natin kung ano yung kaso ni Libiste, di ba? So ngayon, yung rally na yan na ginanap ng INC, yan po ay planado. Maliban na planado, yan po ay ginastusan po ng mga personas na mayroon pong pananagutan sa ating batas. Isa na po dyan si Libiste. Kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, yung rally na yan, bago pa man naganap, isang buwan bago yung rally na yan, yan po ay pinagmitingan na nila. Pinagplanuhan nilang mabuti kung ano yung mga hakbang na gagawin nila, kung sino ang, kung magkano yung ipipinance nila. So kung di ako nagkakamali, sa rally na yan na naganap, hindi lamang po 10 milyon ang binahagi nito pong nilibiste. Bakit? Siyempre, pakakainin niya. Unang-una, yung mga dumalo dyan, hindi naman pwedeng padaluhin lang nila yan na walang kapalit dahil siyempre, naniniwala ko na yung karamihan dyan may trabaho. May trabaho. Siyempre, hindi sila papasok. Siyempre, alam nyo naman yung mga tao ngayon, practical yan at siyempre, mga magugulang yung mga yan, di ba? So, natural, bibigyan niya ng pera, di ba? Pakakainin. Kaya, kay Libiste pa lang, gumastos na siya ng 10 milyon. Base po yan sa ating source. At syempre, hindi lamang yung mga sungayan na yan ang kanyang pakakainin o babayaran yung kanilang mga araw, pati na mismo yung mga supporters niya sa kanilang balwarte. Kasi, ayon po sa aking nakalap na impormasyon, hindi lamang po puro iglesia ni Cristo ang nandiyan dyan. Meron din pong nakahalo dyan na mismong mga supporters po ni Libiste na ginastusan niya magmula sa pamasahe, pagkain at syempre yung araw-araw na pagdalo nila sa ginaganap na rally na yan. Ganon din naman dito po kay Mike Defensor. Alam naman po natin na itong si Mike Defensor ay may kakaharaping mabigat na parusa o mabigat na kaso na ikakaso sa kanya ng NBI. Alam naman po natin yun, yung human trafficking. Di ba? So, wala po yung piyansa. Kaya halos magkapareho lang po yan ng taon ng pagkakakulong sa kasong plunder o pagpatay. So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ganun din ang ginawa ni Defensor. Nagbigay din po siya. Nagbigay din po siya, mga minamahal kong mga kababayan, kung di ako nagkakamali, mga nasa 5 milyon. 5 milyon, binigay niya mismo sa mga leader ng isang reliyon na napakataas ang sungay. So paldong-paldo talaga sila, mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo kay Libiste pa lang,
'Di ba? Ay hindi naman hirap kay Libiste magbigay ng 10 milyon dahil bilyon-bilyon nga yung kanyang pera, 'di ba? Nakakapagtaka niya, saan niya kinuha yung bilyong-bilyong pera niya? Eh lumalabas niya mas mayaman pa sila sa mga Duterte na kung saan 'di ba? So kaya dumalo si Mike Defensor, siyempre gumastos siya Nagbigay siya sa grupo ng mga sungayan o sa leader ng mga sungayan, natural dadalo siya para makapagsalita din siya ng kasinungalingan, siyempre. Diba? So ganun din naman itong si Chavit Singson na kung saan ay tumanda na lang lahat-lahat hanggang ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ay nako, nasa ano pa rin siya, nasa status pa rin siya ng kanyang pagiging sinungaling o pagiging basta lahat na siguro ng ugali ng isang politikong hindi ka nais-nais, nasa tao na pong ito. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, itong si Chavit, kung di po ako nagkakamali, ganun din ang binigay nito. Nasa 10 million din para ipakain sa mga sungayan at ibayad sa mga sungayan na makukuha o sasama. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nakita naman po ninyo, nandyan si Amy, nandyan si Robin, lahat po yan ay nagbigay din po ng kanilang, kumbaga sa ambag para maisakatuparan yung kanilang balak na paalisin po sa pwesto ito pong ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, maliban sa mga taong ito, sa mga personas na nabanggit ko at sa iba pa, kung di ako nagkakamali, sa rallying ito ay nagbigay din po ng 20 million. Ito pong si Sara Duterte, base po yan sa aking nakalap na impormasyon, nagbigay po ng napakalaki kasi alam nyo, ang unang-unang makakabenepisyo dito ay syempre itong si Sara Duterte na mai-impeach na po mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, dito kay Marcoleta naman, kung di ako nagkakamali, parang nagbigay din ito ng 5 milyon mismo sa kanyang mga pinunong sungayan na katulad niyang na kung saan ay talagang sanga-sanga na rin ang sungay nito, maging yung kanilang mga kasinungalingan. Ngayon, sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, maliban lang kay Eduardo Manalo na hino-hostage ng mga pinuno ng Iglesia ni Cristo, hindi po nanggaling sa akin yan meron pong mga membro, napapanood nyo naman po siguro, na nananawagan na kung saan ay ayusin ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo dahil talamak ang korupsyon. Talamak ang nakawan sa abuloy ng mga membro nila. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, isa po sa nagnanais na mawala sa pwesto, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ito pong mismong reliyon na napakataas ng sungay. Mga minamahal ko mga kababayan, dahil bakit? Dahil simula po na naging Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaya po galit na galit itong sungayan na reliyon na ito. Dahil hindi na po sila nakakakuha ng pabor. Kasi nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pag sinabi ng pamunuan ng sungayan na reliyon na to, na ang gusto namin na maging regional director ng pulis ay si ganito. Ang gusto naming maging regional provincial commander ng AFP ay ito, o ng pulis ito. Ang gusto naming maging judge ay ito. Ang gusto namin lahat nakakakuha sila ng pabor. No? Dahil nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naman tuta o aso katulad ng mga nakarang administrasyon, galit na galit itong sungayang reliyon na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, pati yung mga kilalang mga ministro nitong iglesyang sungayan na ito, nagsasalita at nanghuhusga. Akala ko ba ang rally nyong yan ay para sa kapayapaan? Akala ko ba yung rally nyong yan para sa katotohanan? Abay, makikita mo pati yung mga ministro nagsisinungaling na rin, pero hindi nakataka-taka yan. Dahil magmula sa kanilang doktrina hanggang sa kanilang mga gawain, puro kasinungalingan at wala sa Biblia. Biro mo ba naman?
hindi daw Diyos sa kanila si Kristo. Pero ginawa ang pag-aangkin nila, sila iglesia ni Kristo. Iglesia daw sila ni Kristo. Tao nga si Kristo eh. Tao si Kristo. Bakit kayo magpapatawag na iglesia ni Kristo? Dapat maging iglesia kayo ni Marcoleta. O ngayon, ginagawa nilang bayani si Marcoleta na kung saan lantaran na yung pagiging tanga. Gusto nilang maging bayani yung isang kalbo na kung saan kitang-kita po yung taas ng kanyang sungay. Yung taas ng kanyang sungay. Alam nyo mga minamahal ko mga kababalik tayo dito sa pamunuan ng iglesia na may sungay. Alam nyo, kaya gusto nilang pababain si PBBM dahil napakarami pong mga mabibigat o mayayamang mga negosyante ng shabu o maraming mga membro dyan sa iglesyang sungayan na yan ang mayroong mga illegal na aktibidad na kung saan ay hindi na kumikita ng milyon-milyon dahil nahaharangan nga nitong ni PBBM. Ngayon, dahil wala silang ibang takbuhan kundi yung kanilang mga pinuno dyan sa reliyong sungayan na yan, ayun, gumastos sila ngayon. Hindi lamang yung mga politikong nabanggit ko ang gumastos sa rally na yan, pati yung mga nasasagasaan ni PBBM na mga membro ng sungayan na reliyon na to na may negosyong illegal ay gumastos din. Lalong-lalo na yung bansang China na kung saan ay nagsisikap na masakop tayo. Balita ko nagbigay din sa mga sa pamunuan ng sungayan na iglesia na ito. Mga minamahal kong mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang, kaya gusto din nilang pababain si PBBM dahil syempre parang humihina yata yung kalakalan diyan sa sa pamunuan ng sungayan na yan, 'di ba? So kaya gumagawa sila ng paraan para mawala talaga si PBBM. Pero mga minamahal ko mga kababayan, isa lang pong masasabi ko, kahit anong gawin, kahit anong gawing pagtuligsa, kahit anong gawin, kahit ilang taon, ilang buwan na magrally ito pong iglesia ng mga sungayan, hindi po sila magwawagi. No? Sa katunayan, unang-unang araw nila na nag-rally sila, mismong ang panahon ay hindi sumasang-ayon sa kanila sapagkat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng langit. Ngayon, merong nagbanta na hanggat hindi daw bumababa si PBBM, hindi daw sila aalis. Pues, patunayan nyo yan mga sinungaling pa naman kayong mga iglesia ng mga sungayan. Mga sinungaling pa naman kayo, panindigan nyo yan gusto namin. 100,000 taon kayo dyan. Dyan lang kayo. Hayaan nyo na lumuting kayo dyan. Tubuan kayo ng kung ano-anong kurikong. Mga kati-kati sa katawan. Naghalo-halo na yung mga pawis dyan. Balita ko, meron na nagkakasakit dyan dahil marami sa mga dumalo dyan ay may mga putok sa kilikili. Maliban na may putok sa kilikili, may mga kagid. Ay nako, kaya hindi na ako magtataka kung bakit mauubos yung tinitindang BL o silik-silik acid sa mga pharmacy dahil dyan sa ginagawa ninyong rally. Ngayon, alam ko magagalit na naman yung pamunuan ng sungayan na ito. Alam nyo sa totoo lang, takot na takot po sa akin ito pong iglesia ng mga sungayan na ito na lumabas tayo at magsalita. Dahil alam nila na ako lang ang katapat nila at walang ibang pwedeng magsalita sa kanila ng mga katulad ng mga sinasabi ko. O ngayon, magbabanta na naman ito kasi papatayin ako. Alam nyo kung ano mga bantang na nakita ko, natatanggap ko. Gusto niyong makita yung mga banta ng mga INC sa akin. Ayan, tignan niyo po sa screen isa-isa. O, di ba?
Ang gaganda ng banta nila. Yan ang iglesia ng mga sungayan. Kaya nga hindi ka panipaniwala. Makikita nyo kapag ka nagkakatipon-tipon sila. Akala mo kung sino na silang pinakamatapang. Akala mo kung sino na silang pinakamalakas. Yung ugali nila malayo sa sinasabi nila. Sobrang layo, talagang magagaspang. Talagang masasabi natin na yung ugali nila ay talagang ugali ng mga nasa o nakatira sa impyerno. 'Di ba? Talaga nakakaawa na lang talaga itong mga naloloko ng pamunuan ng mahabang sungay, no? Ngayon, ako kay Ka Eduardo Manalo, tanggalin niya na yung mga leader niya diyan na ginagamit lang yung reliyon nila. Tanggalin niya kasi kung nabubuhay lang ngayon, kung makakabalik lang siguro si Eranio Manalo, ay nako siguro paghahambalusin tong mga to Dahil binababoy na ng mga leader ng Iglesia ni Cristo, itong kanilang reliyon. Ewan ko lang kung anong masasabi ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Yung mga tunay na ako sa totoo lang mayroon ako natatanggap, may nakakausap ako mga Iglesia ni Cristo. Maging sila ay hindi sang-ayon sa ginagawa o sa nagiging aksyon nitong pamunuan ngayon ng Iglesia ni Cristo. Dahil parang talagang sumisiksik sila sa pamumulitika. Ngayon, alam naman natin may sapat na batayan ang ombudsman kaya kinasuhan si Marcoleta. Bakit hindi nyo hayaan na sagutin ni Marcoleta yan sa hukuman? Sa ginagawa nilang ito, tignan nyo, pati yung mga may kaso katulad nila Mike Defensor, katulad ni Libis na nakikilibre, nakikisakay sa panahon, lalong-lalo na si Robin Padilla na kakasuhan na rin. Abay, nagtestimonya pa doon. Pinalalabas pa niya na hindi daw niya pinatakas si Bato de la Rosa. Gumawa ng detalye. Akala mo naman tama yung mga sinasabi niya. Ay, nako talaga. Pero ganun pa man, maraming beses naman na nagrally itong mga sungayan na ito. 1, 2, 3 beses yata. O pang-4 yata nila to. Kung di ako nagkakamali. Anong nangyari? Wala. Ang pumapaldo lang dyan, yung pamunuan ng mga sungayan na kung saan ginagamit yung pagkakataon para pagkapirahan itong mga politikong desperado na at wala nang ibang matawag na wala na ibang mahanap na kakampi. So sige, magpasakop kayo, magpaloko kayo sa kultong reliyon na ito. Tingnan natin, baka magulat na lang kayo, itong reliyon na to, paldo-paldo, pero kayo, ni piso sa bulsa ninyo, wala na kayo. Okay, so ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.